ang araw ng kapanganakan ni Cleo at ilang oras na siyang nagle-labor. Pakiramdam niya'y mamamatay na siya. Nangihina ang buong katawan niya at hindi niya alam kung kakayanin pa ba niya. "I'm tired, Yaya." Nangihina niya saad kay Yaya Melba. Malamig sa bansa pero halos maligo na sa pawis si Cleo. Hirap na siya sa panganganak niya. "Dok, wala pa rin po ba kayong gagawin sa kanya?" Nag-aalalang tanong ni Yaya Melba pero hindi naman siya naintindihan ng doktor dahil Tagalog ang lengguwahe niya. Chinek ng doktor si Cleo at isang buntong hiningang pinakawalan niya. Ilang oras nang nasa ospital si Cleo pero hindi pa rin lumalabas ang baby niya. "It's still 2 cm. Anas ng doktor kaya umalis na naman siya. "Ah!" Malakas ni sigaw ni Cleo dahil hirap na siya sa pagle-labor niya. Pakiramdam niya'y mamamatay na siya. Hindi niya alam kung magtatagal pa ba siya ng ilang oras. "Yaya," hinihingal na saad ni Christoph nang makarating siya sa ospital. Galing pa siya ng Pilipinas. Hindi siya kagad nakabiyahe, pupunta rito dahil may tinapos pa siya. "Ano sabi ng doktor?" "Kanina mo pa ako tinawagan pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nanganganak?" Nag-aalalang tanong ni Christoph. "Sir, hindi ko rin po alam. Ang sabi ng doktor kanina 2 cm pa lang pero kanina hirap si Cleo." Natatarantang saad ni Yaya Melba. Dahan-dahan nang pumipikit ang mga mata ni Cleo. Wala na siyang maramdaman na sakit. Tila ba manid ng buong katawan niya. Nahihilo na rin siya at hindi niya na maaninag ng malinaw ang taong nasa harapan niya pero kilala niyang boses. "Kuya," mahina niyang tawag kay Christoph. Huling salita niyang binigkas bago siya mawala ng malay. "Cleo!" Sigaw ni Christoph nang mawala na ng malay si Cleo. Tinawag na ni Christoph ang doktor at mabilis naman tiyanak ng doktor si Cleo. Sa tingin nila hindi na magbabagong cervical length ni Cleo. They need to do a C-section. "Excuse us," anas ng doktor at hinila na nilang higaan ni Cleo para ilipat sa operation room. Nakasunod naman si Christoph at Yaya Melba. Pinagkamalan pa siyang ama ng anak ni Cleo. Nag-aalalang naghihintay sa labas ng operating room si Christoph. Nag-aalala na siya para sa kapatid niya. "Ilang oras na ba siyang nahihirapan, Yaya?" Tanong niya. Kung sana inuna niya na lang ang puntahan ng kapatid niya kaysa sa negosyo nila, baka sakaling nasa maayos na lagayin si Cleo ngayon. "Kaninang umaga pa po, sir. 10:00 ko po siya tinakbo dito sa ospital." Sagot naman ni Yaya Melba. Tinignan ni Christoph ang oras at 8:00 na ng gabi. Kung ganun, ilang oras na siyang nahihirapan. Naghintay silang dalawa sa waiting area at ilang oras ang naging operasyon nila kay Cleo. Makalipas ng ilang oras ay lumabas na ang doktor. "How is she, Doc?" Tanong ni Christoph, bakas ng puyat at pagod sa kanya. "She's fine now and the baby, they are both healthy. I'm sorry if we didn't do the operation immediately. The mother's still sleeping. You can visit the baby in the nursery." Sagot ng doktor. Nakahinga naman ng maayos si Christoph. Hinintay nilang ilipat si Cleo sa recovery room at nang mailipat na siya pinuntahan siya kaagad ni Christoph. Naputla pang buong mukha niya na tila ba nawala na siya ng dugo sa katawan niya. Hinawakan ni Christoph ang kamay ng kapatid niya. Nahihirapan din siya sa pagbubuntis niya nitong mga nakaraang buwan, lalo na sa paglilihi niya pero ang gagong ama ng anak niya. Ang sarap ng buhay at wala man lang kahirap-hirap sa mag-ina niya. "You'll be okay, my princess." Anas niya sa kanya hinalikan ng likod ng palad ni Cleo. Pinabantayan na muna ni Christoph kay Yaya Melba sa Cleo para puntahan niyang baby sa nursery. "What is the name of your baby, sir?" Tanong ng nurse kay Christoph. "Brixton Sandoval." Sagot niya. Pinagbubuntis pa lang kasi ni Cleo ang anak niya may pangalan na ito. Hinanap ng nurse ang pangalan na sinabi ni Christoph at nilapit ng nurse ang baby malapit sa glass wall para makita ni Christoph. Napangiti na lang siya nang makita niyang gwapo niyang pamangkin. Hinawakan niyang glass wall na nakapamagitan sa kanilang dalawa. Hindi pa nila mahawakan ang baby kaya dinadalaw pa lang nila ito. "Hi, my little prince." Anas niya. Gusto niya nang makita ng malapitan ng pamangkin niya at makarga. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi may tatago na kamukha ni Apollo ang baby nila. Iniingatan nilang hindi mahaluan ang dugo ng Montero ang pamilya nila dahil sa mga alita ng mga ito. Pero wala silang nagawa dahil isinilang ng magkahalong dugo ng Sandoval at Montero. Ang gagong yun, nakuha pa rin ang mukha ng anak niya. Saad pa ni Christoph habang nakatingin sa pamangkin niya. Pero kahit ganun pa man, hindi nila idadami ang bata sa kung anumang gulong meron ng pamilya nila. Ibibigay nilang pagmamahal na kailangan niya na hindi niya makukuha sa sarili niyang ama. Nang magising si Cleo ay una niyang tinanong ang anak niya. Nakabalik na rin si Christoph sa kwarto ni Cleo.
Maya-may may nurse na pumasok sa kwarto nila at dala-dala ng baby ni Cleo. Is that my baby? Emosyonal pa niyang tanong na ikinatango at ikinangiti ng nurse. Binigay na ng nurse kay Cleo ang baby niya at tinaiyak na lang si Cleo nang makita niya ng mukha ng anak niya. Pagod na hirap na siya kahapon sa panganganak pero tila ba nawala lahat ng yun nang makita niya ng anak niya. Ang gwapo-gwapo mo anak, saad niya habang bumabagsak ang mga luha niya. Hindi niya mapigilang hindi maiyak dahil sa tuwa. Hinawakan na rin ni Christoph ang pisngi na pamangkin niya. We will take care of him and we will give him the love he deserves. Wika ni Christoph na mas lalong ikinaiyak ni Cleo dahil sa kabila ng katigasan ng ulo niya, nandyan pa rin ang kuya niya para sa kanya. Thank you for everything kuya. Aniya na ikinatango lang ni Christoph. Tumayo siya at niyakap niyang kapatid at pamangkin niya. Hinalikan ni Christoph ang noo ni Cleo. Hinihiling niya sana si Apollo na lang ang kasama niya ngayon, na sana si Apollo nag-aalala sa kanila ngayon. But where is he? He doesn't even know that they have a son. Magpakalakas ka para makauwi na tayo. Saad ni Christoph, napakunot naman ang noo si Cleo. Uuwi ng Pilipinas? Kuya, I don't even have a plan to go back there. I just want to stay here at palakayin ditong anak ko kahit mag-isa ko. Natawa naman si Christoph sa kapatid niya. Takot na ibalik siya ng Pilipinas. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Cleo, hindi ka na namin ibabalik ng Pilipinas dahil kami nadadalaw sa'yo dito. Ang sinasabi ko para makauwi na tayo sa bahay dito sa England. Hindi ka na uuwi ng Pilipinas dahil paano kung nalaman ang gagawin ng tungkol sa anak niyo? Umiling naman si Cleo. Oo, nangungulila pa rin siya kay Apollo hanggang ngayon. Namimiss niya pa rin ito pero wala siyang balak na ipakilala ang anak niya kay Apollo. Hindi niya malalaman. Gagawin kong lahat para hindi niya malaman. Kuya, hindi niya pwedeng kunin sa akin ang anak ko dahil anong magiging buhay ng anak ko sa pamilya niya? Baka puro pagkamuhi ang matanggap niya dahil may dugo siya ng mga Sandoval and I don't want that to happen. Natatakot si Cleo para sa anak niya. Alam niya na kung gaano kalaki ang galit ng mga pamilya nila sa isa't isa. Ano na lang ang mangyayari kapag nalaman ng mga Montero na nahaluan ang dugo ng mga Sandoval ng pamilya nila? Paniguradong hindi nila tatanggapin ang anak ni Cleo. Oo, ipinaglaban siya noon ni Apollo pero wala pa siyang masyadong alam kung gaano kalaki ang galit ng mga pamilya nila sa isa't isa dahil itinago naman sa kanyang buong katotohanan. Napatango-tango na lang si Christoph sa kapatid niya dahil naintindihan niya ito. Hindi rin nila hahayaang masaktan ng mga Montero ang anak ni Cleo. You will stay here and your son. Hindi ka na babalik ng bansang yun. Seryoso niyang saad na ikinatango ni Cleo. Hinalikan ni Cleo ang noo ng anak niya at napangiti. Palalakihin niya ng mag-isa ang anak niya, aalagaan at mamahalin. Hindi man niya maibibigay ang kompletong pamilya para sa kanya. Sisiguraduhin niyang hindi na maghahanap ng amang anak niya dahil sa pagmamahal na matatanggap niya sa mga tito niya. Sa mga susunod na araw o baka bukas siguradong nandito ng mga kupal nating mga pinsan. Padadalawin kayo mag-ina pero sinabi ko sa kanilang pumunta na lang sila kapag nakauwi na tayo sa bahay para mas makita nila si Brixton. How about mom and dad? Tanong niya. Pupunta rin sila pero hindi ko pa alam kung kailan. Wala kasing maiwan na mag-aasikaso sa kumpanya. Sasabihin ko na ulit sila kapag nakauwi na tayo. Hindi na maalis ni Cleo yung paningin niya sa anak niya. Sa tuwing tinititigan niya ito, wala siyang ibang makita kundi ang itsura ni Apollo. Palagi man niyang maalala si Apollo dahil kay Brixton. Hindi siya magpapa-apekto doon dahil pinatay na siya ni Apollo nang lukuhin siya nito sa best friend niya. Mag-iisang taon na rin na wala na siyang balita sa 2 taong nanakit sa kanya at mas napapadali ang pag-move on niya. Hindi siya sigurado kung naka-move on na ba talaga siya. Hindi pa niya masasabi. Masasabi niya lang siguro kapag nakita niya ng face to face si Apollo tapos wala na siyang maramdaman na pagmamahal para sa kanya. Ibinalik nila sa nursery si Brixton. Nagpapahinga pa si Cleo sa kwarto niya. Hindi pa masyadong magaling ang tahi niya. Naiiwan siya na mag-isa sa kwarto niya dahil umuwi si Yaya Melba para magluto ng makakain nila habang lumabas naman na muna si Christoph. Pang-4 na araw niya na narito sa ospital at hindi niya alam kung kailan siya papayagan ng doktor na umuwi. Gusto niyang lumabas dahil magandang sikat ng araw kahit na malamig pa rin. Fire! 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 There's a fire! Napaupo si Cleo nang marinig niyang malakas na sigaw mula sa labas ng kwarto niya. Nagpanik na siya nang marinig niyang isang siren. Masakit man ang tahi niya pero pinilit niyang lumabas. Marami na ang nagtatakbuhan palabas ng building. Tiningnan ni Cleo kung saan ang gagaling ang apoy. No please. Anas niya na makita niyang malapit sa nursery ang sunog. Ang baby ko!
Ani at dahan-dahang naglakad papunta sa nursery dahil doon ang gagaling ang sunog. "Ma'am, we need to get out in the hospital now," saad ng nurse sa kanya pero inalis ni Cleo yung pagkakahawak sa kanya ng nurse. "I need my son. I need to get him out here," saad niya at pinilit na punta ng anak niya na sa nursery. "Excuse me, where's exactly the fire?" Tanong niya sa isang babae nagmamadali ring lumabas. "In the nursery room." Mabilis niyang sagot saka muling tumakbo. Halos manghina si Cleo sa narinig. Wala siyang ibang iniisip kundi ang anak niya. "My baby!" Para bang nalamig ang buong katawan niya. Thinking that she can't save her son. Masakit man ang tahi niya at unti-unti na rin bumubuka. Wala siyang pakialam dahil mas mahalaga sa kanyang buhay at kaligtasan ng anak niya. Ramdam na ni Cleo yung init kahit na hindi pa siya nakakarating dahil talagang malaki na ang apoy. Nakipagsiksikan naman si Christoph sa mga nagsisilabasang mga pasyente at mga bantay nila. "Cleo!" Malakas na tawag ni Christoph sa kapatid niya pero hindi siya nito naririnig dahil tila ba nabingi na si Cleo. Wala siyang gusto kung hindi ang makuha ang anak niya. "What do you think you're doing?" Galit na saad ni Christoph. "I need my son, kuya. My son is in there. The nursery is on fire. Shit!" Umiyak niya na saad. Tiningnan ni Christoph ang daan papuntang nursery pero hindi niya na alam kung may maabutan pa ba siyang buhay sa nursery room. Nanginig na rin si Christoph, nag-aalala para sa pamangkin niya. Pero kung pipilitin nilang pumasok, baka pati sila'y mamatay na. "I'm sorry, Cleo, but I need you to get out her first." Saad niya sa kanya hinila pabalik si Cleo. Pero ayaw ni Cleo kaya para silang naglalaro ng tug of war. "No, kuya. Hindi ako lalabas hanggat hindi ko kasama ang anak ko." Umiiyak niyang saad. "I need my son." "I know, but we need you to, Cleo. Wala na tayong maabutang buhay sa nursery room at kung pipilitin mo pa pumasok, hindi ka na makakalabas, baka magkaroon pa ng explosion. Then I don't care. Kung mamamatay ang anak ko, mamamatay din ako." Pagpupumilit niya pero hindi hayaan ni Christoph na may mangyari sa kapatid niya. Buong lakas na binuhat ni Christoph ang kapatid niya na tila ba isang bride dahil alam niyang may tahi si Cleo sa tiyan niya. "Kuya, put me down please. I'm begging you. I need my son." Sigaw niya habang hinampas sa dibdib ang kuya niya pero blankot seryoso lang ang mukha ni Christoph. Iniisip niyang kalagayan ng pamangkin niya pero alam niyang wala na silang aabutan sa nursery. "Brixton!" Malakas na sigaw ni Cleo habang papalayo na sila sa nursery room. Wala na silang kasama sa loob ng floor na yun dahil lahat sila'y nakalabas na. "Kuya, ang anak ko!" Sigaw pa rin ni Cleo. Nalalabo ng paningin niya. "Here, come here!" Napalingon si Christoph sa tumawag sa kanila sa bandang bintana. Nakita ni Christoph ang dalawang lalaki nakasakay sa cherry picker. Mabilis siyang tumakbo doon at tinulungan na siya ng dalawang rescuer na isakay si Cleo sa cherry picker. Kung gagamitin pa nilang hagdan, baka hindi pa sila makalabas ng floor dahil hindi malabong magkaroon ng explosion. Saktong pagsampa ni Christoph sa cherry picker ay siyang malakas sa pagsabog. Napayuko silang lahat, ibinaba na ng operator ng truck ang boom ng cherry picker. Kung saan nakasakay si Christoph at Cleo. Humihikbi pa rin si Cleo dahil ang anak niyang nasa nursery room ay maaring wala na. Bumagsak na lang si Cleo sa bisig ng kuya niya. Hindi niya kaya, hindi niya alam kung paano niya tatanggapin. Tahimik lang si Christoph habang yakap-yakap ang kapatid niya. Alam niya kung anong nararamdaman nito, lalo na't kapapanganak pa lamang niya. Inalalay ng mga rescuer na bumaba sa Christoph at si Cleo. Marami na ring mga ina ang umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng mga anak nilang nasa nursery. Natulala na lang si Cleo. Wala nang luha ang lumalabas sa mga mata niya. "No, my baby is in there!" Humahagulhol na wika ng isang ina habang nakatingin sa nursery room na sunog na sunog na. Pinapatay naman ng mga fireman ang apoy pero makapal pa rin ang usok. "Kuya, ang baby ko!" Mahinang saad ni Cleo. Walang magawa si Christoph kundi ang yakapin lang ang kapatid niya. Ilang araw pa lang ang mga sanggol na nasa nursery pero binawian na kaagad ng buhay ang mga ito dahil sa sunog. "Christoph!" Tawag kay Christoph. Tiningala ni Christoph kung sino tumawag sa kanya at nagulat siya na makita niya si William. "Ang baby ko!" Masiglang saad ni Cleo na makita niyang buhat-buhat ng pinsan niyang baby niya. Umiiyak na kinuha ni Cleo ang anak niya. "Oh my God! Thank you so much, kuya! Thank you!" Umiiyak niyang saad habang hinahalikan ng anak niya ng paulit-ulit. Nagtataka namang nakatingin si Christoph sa pinsan niya. "How did you?" Naguguluhang saad ni Christoph. Halos hindi pa niya mahanap ang sasabihin niya kay William. "Kararating ko lang kanina. Dumiretso ako sa nursery because I want to see our niece. Nagpaalam ako sa nurse na kung pwede ko bang kunin si Brixton para mailabas ko siya at masikatan ng araw. Pumayag naman kaya lumbas kami."
Saad niya nagulat din sa nangyaring sunog. Para bang napatulala rin si William dahil tila bahulog siya ng langit para iligtas ang pamangkin nila. Thank you so much, Kuya. Thank you, Kuya William. Pagpapasalamat pa rin ni Cleo. Ang akala niya hindi niya na makikita ang anak niya. Ang akala niya wala na siyang maabot ang katawan ng anak niya sa nursery. Nakahinga ng maluwag si Christoph. Tinapik niyang balikat ni William at nagpasalamat. Hindi na nila alam ang gagawin nila kay Cleo kapag nawala pa sa kanyang anak niya. You're just on time. Anas ni Christoph kay William. Tinignan ni William ang floor kung nasaan ang nursery room. Ang balak niya talaga bukas pang luwas niya pero ang nakuha ang ticket ng mami niya na ngayong araw kaya wala siyang nagawa kundi ang lumipad na patungong England. Kating-kati na rin siyang dumiretso sa nursery room para makita ang pamangkin nila. Nang marinig ni William ang malakas na pagsabog kanina, halos manigas siya nang makita niyang nagmumulayan sa floor kung nasaan si Cleo at ang anak niya. Doc, we are going home. I want their safety. They are not safe here. Saad ni Christoph sa doktor ni Cleo. Nakahiga sa isang kama si Cleo dahil tinitingnan ng mga doktor ang tahi niya. Muli nilang tinahiyon dahil bumuka ng pinilit ng tumakbo. Karga-karga naman ni William ang bata. But she's not fully healed. We still need to monitor her. Wika ng doktor pero umiling si Christoph. Desidido na siyang iuwi ang kapatid at pamangkin niya dahil hindi siya mapapanatag lalo na sa nangyari. No, I can pay you triple but I need to take them home. Don't worry doc, we will pay you, just name your price. Visit her in our house. Seryosong saad ni Christoph. Wala namang nagawa ang doktor kung hindi ang payagan nilabas na si Cleo. Inihatid ng ambulance si Cleo sa bahay nila. Gustong masiguro ni Christoph na ligtas ang kapatid at pamangkin niya na walang mangyayari sa kanilang dalawa. Tulalang nanonood sa TV si William tungkol sa balitang nagkaroon ng sunog sa ospital. Ibig bang sabihin na sa nursery room talaga nagsimula ang sunog? Nagtatakang tanong ni William. Maybe. Sagot naman ni Christoph, hindi nila alam kung sunog ba talaga ako sinadya bang sunog. Napabuntong hininga na lang sila nang malaman nila kung ilang mga sanggulang namatay sa sunog at ilan lang ang mga nakaligtas. Ang mga nakaligtas lang ay ang mga sanggol na nilabas ng mga magulang nila. May mga nurse ding nadamay at dahil sa malakas na apoy, walang nakalabas na mga nurse na nasa nursery room. Lumipas ang 3 taon, masaya at tahimik naman nang namumuhay si Cleo sa England. Madalas naman siyang dalawin ng kuya niya, mga magulang niya at mga kupal niyang pinsan. Come here, little Sandoval. Nandito naman ang lahat ng mga pinsan ni Cleo at nilalaro nila ang 2 taon niyang anak. Kahit papaano ay nakakalimutan na ni Cleo si Apollo. Ang mga taong nanakit sa kanya, bihira na lang maalala ni Cleo si Apollo at si Ivory. Masaya rin naman ang anak niya dahil marami siyang maituturing na ama. Si Christoph ang tinatawag ng anak niyang Dada. Hinayaan naman nila dahil si Christoph naman ang tumatayong ama sa kanya. Noong una ay tinatama ni Cleo ang anak niya na Tito ang itawag niya kay Christoph. Pero kahit anong gawin niya, Dada pa rin ang tawag niya kay Christoph kaya hinayaan na lang nila. You're still lucky ha? You're still our princess dahil lalaking anak mo. Kapag naging babae to, goodbye our princess. Pagbibiro namang saad ni Mark, inirapan na lang siya ni Cleo. Kuya, ako na talagang princess niyo forever. Nasa lahi natin ang puro lalaking mga anak kaya puro mga lalaki din na magiging anak niyo. Sinilang ako para maging princess ng mga Sandoval. Na, umiiling-anas na William. Our future girlfriend will be our princess. Nangasar pa rin niyang saad. Ngumisi naman si Cleo dahil hindi siya nagpapatalo sa tuwing inaasar siya ng mga pinsan niya. Well, you're wrong baby. Ani yan ay kinatingin ng mga pinsan niyang lalaki. Kahit si kuya, ako pa rin ang magiging princess ng mga Sandoval. You wanna know why? Nakataas ang kilay niyang saad at confident pa siya. Why? Kuryosong tanong ni Norman. They will be a Sandoval because of marriage but not with blood. Papayag lang ako na magkaroon na kayo ng kapalit ko sa Princess of Sandoval. Kung nagkaroon kayo ng mga anak na babae, kindat niyang anak na ikinailing na lang ng mga pinsan niya. Kahit kailan talaga nakakahanap siya ng dahilan. Okay, fine. We lose. You are our princess forever. Natatawa na lang na wika na William. Hinawi naman ni Clay yung buhok niya dahil hindi siya magpapatalo sa mga pinsan niya. Dada? Milk? Anas ni Brixton kay Christoph habang daladala ni Brixton ang dedean niya. O Dada Christoph, timplahan mo na raw ng gatas ang mahal na prinsipe. Saad ni William. Napapailing na lang si Christoph dahil bakit ba siyang paborito ng pamangkin niya na magtimpla ng gatas niya. Kinuha ni Christoph ang milk bottle ni Brix. Saka siya nagtungo ng kusina para magtimpla. Lumipas sa mga araw, niiwan ang anak ni Cleo sa pangangalaga ng mga pinsan niya. Kailangan niya pumasok sa trabaho dahil kahit na sinusuportahan siya ng kuya niya at mga magulang niya,
Ayaw pa rin niyang iasang lahat ng pangangailangan nilang mag-ina. Abala siyang nakatingin sa iPad niya, nire-review ang presentation niya ngayon. May mga negosyo sila pero wala siyang branch. Sa England, kinagtatrabaho siya ngayon sa ibang kumpanya na hindi sakop na negosyo nila. Nabitawan na lang ni Clay yung iPad niya at tumamang ulo niya sa likod ng isang upuan na may bigla na lang bumangga sa sasakyan nila. Hindi niya naramdaman ang sakit dahil sa gulat. Inangat niya kaagad ang ulo niya tingnan kung anong nangyari. What happened? Tanong ni Clay sa driver niya. Someone hit us, ma'am. Sagot naman ito. Tiningnan ni Clay yung bumangga sa kanila pero napanunok na lang siya nang makita niyang may lalaking lumabas sa kotse at kitang-kita niyang hawak nitong baril. Let's go, saad niya sa driver niya. Faster, let's go. Someone trying to kill us? Nagpapanik niya ng wika. Mabilis namang sinunod ng driver ang utos ni Cleo kahit na nahihilo pa siya dahil tumama sa manabelang ulo niya. Napasigaw na lang si Cleo na sundan sila ng mga lalaki at sunod-sunod na pinaputokan ng kotse nila. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tumawag ng pulis. Hindi simpleng aksidente lang ang nangyari sa kanila kanina dahil plano talaga nilang patayin si Cleo. Matapos niyang tawagan ng mga pulis ay tinawagan na rin niyang kuya niya. Kuya, please help us. Someone is trying to kill us. Tinatahak pa rin namin ang daan papuntang office. Ah! Malakas na sigaw ni Cleo nang tamaan siya sa braso. Cleo! Nag-aalalang sigaw ni Christoph. Rinig niya sa kabilang linya sunod-sunod na paputok ng mga baril. Shit! Ani niya sa kamabilis na kinuha ang coat niya at lumabas ng bahay. Hoy, saka pupunta? Tanong ni William pero hindi na siya sinagot ni Christoph sa kamamadali niya. Ma'am, are you okay? Nag-aalala na rin tanong ng driver niya. Hawak-hawak ni Cleo yung braso niyang may tama ng baril. Hindi niya alam kung hanggang kailan nila matatakbuhan ng mga lalaking humahabol sa kanila. Oh God, please help us! Ani niya na natatakot na sa pwedeng mangyari sa kanila ng driver niya. Wala naman siyang nakakaaway, tahimik naman ang buhay niya sa nakalipas na 3 taon. Pero bakit nangyayari ito sa kanya? Bakit may taong gusto siyang patayin? She don't understand. Ano bang ginawa niya para gawin ito sa kanya? Wala siyang tinatapakang ibang tao. Wala siyang maalala na may nagawa siyang kasalanan. Nablangko na si Cleo ng tamaan ng balang gulong na sasakyan nila. Tumigil na sasakyan nila. Ma'am, you need to escape now. Just leave me here. Saad ng driver niya pero tila ba wala nang naririnig si Cleo. Nakatulala na lang siyang nakatingin sa lalaking papunta na sa kanila at dala-dala ang baril na gagamitin para patayin siya. Ma'am please, run now! Sigaw ng driver niya pero tila ba na-paralyzed ng katawan ni Cleo. Hindi na siya makagalaw. Naghihintay na lang ng kamatayan niya. Iniisip niyang anak niya pero kahit na gusto niyang tumakbo, hindi niya maigalaw ang katawan niya. Hindi na kumukurap ang mga mata niyang nakatingin sa lalaking papunta sa kanila. Nakatulala na lang siya. Ang akala niya magiging katapusan niya nang may mga pulis na dumating at sunod-sunod na pinaputukan ng lalaking papunta sa kanya. Napayuko na lang si Cleo sa takot niyang tamaan siya. Cleo! Sigaw ni Christoph na makarating siya. Mabilis niyang binuksan ang pintuan kung nasaan si Cleo. Pinalalayan niyang bumaba ang kapatid niya at napamura na lang siya nang makita niya ang dugo sa braso niya. Excuse me sir, but we need to take her in the hospital. Saan ang babaeng nasa medic team? Kuya! Nanginginig pa rin ang tinig ni Cleo. Sumama naman si Christoph sa ambulansya para bantayan ang kapatid niya at masigurong maihahatid dito ng ligtas sa ospital. Hindi niya alam kung bakit ito nangyari sa kapatid niya. May tao bang gustong mawala sa mundong nag-iisang babae sa Sandoval? Pinatigil na muna ng mga medik ang pagdurugo ng braso ni Cleo. What happened? Why someone is after you? Tanong ni Christoph sa kapatid. I don't know kuya. Nasa biyahe pa lang kami nang bigla na lang bumangga sa kotse and when I saw that one of the man have a gun, umalis na kami pero hinabol kami at sunod-sunod na pinaputakan ng baril. Kaya ako tinamaan sa braso. Mabuti na lang at dumating kaagad ang mga pulis. Dahil kung hindi baka maabutan nyo na lang kaming wala ng buhay sa loob ng kotse. Pagkakwento niya. Sa sobrang pag-aalala ni Christoph ay niyakap niyang kapatid niya. Lumayo sila sa Pilipinas. Ilang taon nang hindi umuwi ang kapatid niya pero bakit? Parang hindi ligtas ang kapatid niya sa bansang ito. Naidala nila sa ospital si Cleo at tinanggal ang bala sa loob ng braso niya. Hindi naman nagtagal ang operasyon dahil hindi naman masyadong malalim ang tama niya. Nilipat siya kaagad sa recovery room at nandun na rin kaagad ang mga pinsan niya. Naiiwan si Norman para bantayan ang pamangkin nila. Are you okay now? Hindi ka ba nahilo? Nag-aalalang tanong ni William nang magising na si Cleo mula sa operasyon. Don't worry kuya, I'm okay. Kamusta yung mga taong sinusubukan akong patayin? Nahuli ba sila? Unang tanong ni Cleo. Oo, hawak na sila ng mga pulis ngayon. Pupuntahan namin sila mamaya. Sagot ni Christoph. Sasama ko kuya. Kung wala lang dinaramdam na sakit ng kapatid ni Christoph, baka sabay-sabay na nila itong binatukan.
Pwede ba, Cleo? Tingnan mo naman ang nangyari sa'yo. You need to stay here para magpagaling. Anas ni Mark. I'm okay, kuya. This is serious and I need to know why they want to kill me. Buhay kong pinag-uusapan dito. I understand na gusto niyo lang naman akong protektahan but I am not a kid anymore. Para iasa sa inyong lahat at maghintay na lang ng balita mula sa inyo. Seryoso niyang saad sa mga kuya niya. Nagkatinginan naman silang lahat sa isa't isa at napabuntong hininga na lang si Christoph. Let her. Suko niyang saad. Alam ni Christoph na hindi na bata ang kapatid niya na palagi na lang nagtatago sa kanila sa tuwing natatakot siya. Nang araw na yun ay lumabas din ng ospital si Cleo. May personal doctor naman sila para puntahan siya sa bahay nila. Dumiretso silang lahat sa presinto at una nilang tinanungan tungkol sa mga lalaking gustong pumatay kay Cleo. I'm sorry to say this, sir, but they are all dead. They took the medicines that ended their lives. This is what we got from their things. Saad ni isang pulis at binigay sa kanilang mga gamit na nakuha sa mga killer ni Cleo. Una nilang nakuha ang isang letter. If you get cough, take the medicines and your families will live in peace. Ana sa letter. Ngayon, malinaw na sa kanila na may nag-utos sa kanila na patayin si Cleo. Kung ganon sino? Nagkatinginan silang lahat. Wala silang person of interest para gawin ang bagay na ito kay Cleo. Kuya, anas ni Cleo. Nakaramdam siya ng takot dahil may mga taong gusto siyang patayin. These people is foreigners, sir. They are not from in this country. Wika ng pulis. Can we see them? Tanong ni Christoph. Iginiya naman sila kagad ng pulis kung nasaan ang bangkay ng mga lalaki. Tinignan nilang mga itsura ng mga ito at alam nilang mga kapwa nila Pilipinong mga lalaki. Nanggaling mga killer mo sa Pilipinas, Cleo. Saad ni William habang nakatingin sila sa mga bangkay. Napalunok si Cleo. Nananahimik na sila pero bakit may mga taong galing sa sarili niyang bansa ang gusto siyang patayin? Binalikan nilang mga gamit ng mga lalaki. Mga pera ang laman ng bag at nang makita ni Cleo ang isang bracelet at napakunot-noo siya. 3 taon na nakalipas pero hindi niya makakalimutan ang itsura ng bracelet na ito at kung sino nagmamay-ari ng bracelet. Let's go! Nagmamadaling wika ni Cleo at nauna na sumakay sa kotse. Nagtataka namang sumunod sa kanyang mga kuya niya. Why? What happened? Anong meron sa bracelet? Nagtatakang tanong ni Mark habang nasa biyahe sila. Kilala kong bracelet na yun and I need to confirm it. Let's go home. Wika niya na sinunod naman nila. Nagtataka sila kung sinong nasa isip ni Cleo para gawin sa kanya ito. Tahimik ng buhay niya at wala na siyang communication sa Pilipinas maliban sa mga magulang niya. Nang makauwi sila, mabilis na tumayo si Norman para kamustahin ang mga pinsan niya. What happened? Tanong niya kaagad. Napansin niyang sugat ni Cleo sa braso. What happened to her? Tanong niya sa mga pinsan niyang lalaki na lampasan siya ni Cleo. Someone tried to kill her. Sagot ng kambal niyang si Mark. What the heck? Napapamurang wika na lang ni Norman. Hinintay nila sa Cleo na bumaba dahil mukhang may kinuha siya sa loob ng kwarto niya. Ilang minuto lang ang lumipas, dala-dala niya ng laptop niya. Naupo na siya sa tabi ng pinsan niya at binuksan ang laptop niya. Tahimik lang naman silang nakatingin din sa laptop ni Cleo. Tinitingnan niyang ilang mga image sa laptop niya at nang makita niyang hinahanap niya, tumigil na siya sa pag-scroll. Hawak-hawak ni Cleo yung bracelet na galing sa mga gamit ng mga lalaki. Pinagkumpara niyang nasa picture at ang hawak niyang bracelet. Si Ivory? She's your best friend, right? Kaya paano niya magagawang ipapatay ka? Naguguluhang wika ni William. I don't know but maybe it's because of Apollo. Hindi niya pa rin siguradong wika. Napadaing na lang siya ng kumirot ang sugat niya. Because of Apollo? Mag-best friend kayong dalawa at alam niyang ex mo siya. Anas na rin ni Mark. Walang alam ang mga pinsan niya na si Ivory ang babaeng naabutan niya nakatabi ni Apollo sa kama. Dahil si Ivory ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Apollo. Si Ivory ang naabutan ko noon nakatabi ni Apollo sa kama. Matagal ko nang kilala si Ivory at kilalang kilala kong bracelet niya. Dahil palagi niya ito suot noon. Pero hindi ko maintindihan. Bakit? Naguguluhan na ring wika ni Cleo. Nagulat ang mga pinsan niya at ang kuya niya sa isiniwalat ni Cleo. Naikuyom ni Cleo ang kamaon niya. May kinalaman din ba si Ivory sa pagkakaroon ng sunog sa nursery kung nasaan ang anak niya? Kung pinalampas niyang nangyari sa sunog na yun, hindi niya palalampasin ang nangyari ngayon. Nananahimik na siya kaya bakit pa ba nila ginugulong buhay niya? Wala naman siyang pakialam sa mga buhay nila. Wala na rin pakialam si Cleo kung ang magkatuluyan naman ay si Ivory at Apollo. Masaya na siya kasama ng anak niya. Hinahamon nila si Cleo, pues hindi niya aatrasan ang mga ito. Why didn't you tell this to me? Seryosong wika ni Christoph. Tinutulungan niyang kapatid niya pero nagagawan pa rin siya nitong lihiman. Dahil ayaw ko nang pag-usapan pa. Ayaw ko nang palakihin pa at ayaw ko nang isipin pang nagawa akong traidorin ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko.
Pero kung totoo nga may kinalaman si Ivory sa mga nangyayari sa akin dito sa England, hindi ko to palalampasin. Kapag napatunayan kung may kinalaman din siya sa sunog sa nursery sa ospital. What will you do? Blankong sabat ni Christoph. Hindi niya nagugustuhan ang pagiging seryoso ng kapatid niya. Ano gusto mong gawin ko, kuya? Manahimik at maghintay na lang kung kailan sila magtatagumpay? Yun bang gusto mong gawin ko? May taong gusto kong patayin at ngayon hindi siya nagtagumpay. Paniguradong hindi siya dun titigil. Hindi ako pwedeng manood lang at maghintay sa gagawin nila sa akin. Paano kung anak ko naman ang patayin nila? Saka na lang ba ako kikilos? Seryoso niyang saad sa kuya niya. Natahimik ang mga pinsan niya dahil ngayon lang nagseryoso si Cleo. Palagi silang nagbibiruan. Isang mahinang babae ang tingin nila kay Cleo kaya hindi sila sanay na nagagalit at nagiging seryoso ito sa harap nila. She has a point, saad din naman ni Norman. Hindi biro ang nangyari kay Cleo sa araw na to. Napatayo si Christoph at bahagyang lumayo. Nakapamaywang isa niyang kamay habang hinihilot niyang sentido niya. Balak mong bumalik sa Pilipinas at hahanapin kung sinong gustong pumatay sa'yo? Cleo, nandito pa lang kayo pero delikado na. Paano na lang kapag umuwi ka ng Pilipinas? Mas madali ka nilang mapapatay. Nag-iisip ka ba? Hindi maitago ang galit ni Christoph. Tumayo na rin si Cleo at hinarap ang kuya niya. Gusto mong magtago ako? Magtago kami na anak ko? Kung yun ang dapat, Cleo. Kung doon kayo mas magiging ligtas, bakit hindi? Inis na nasabunutan ni Cleo ang sarili niya. Kuya, kung nandito nga nahanap nila ako kaya posible ring mahanap nila ako kapag nagtago ulit ako. Ayaw ko nagtatago lang kami na anak ko. Ayaw ko tumatakbo sa isip ko na sa tuwing lumalabas kami baka may taong naghihintay na sa amin para patayin kami. This is a crime at gusto mong baliwalain ko? Nakikinig lang ang mga pinsan nila habang nag-aaway silang magkapatid. Sa tingin mo ba, magiging tahimik ang buhay ko kapag hinayaan ko lang? Alam mo naman kung gaano kami katahimik dito, di ba? Tapos dumating ang mga lalaki yun para patayin ako. Hindi pa nga natin sigurado kung totoo bang nasunog ang nursery o baka may taong sinadya yung sunugin. Dagdag pa ni Cleo. Naintindihan ni Christoph ang gustong mangyari ng kapatid niya. Natatakot lang din siya na baka mas lumala lang ang nangyayari sa kanila kapag pinayagan niyang umuwi ang mga ito ng Pilipinas. Magpapadalos-dalos ka sa magiging desisyon mo. Hindi ka pa nga sigurado kung totoo bang hinala mo. Saad pa rin ni Christoph. Ayaw pa rin niyang payagan ng kapatid niya. Sa tingin mo ba, ako pa rin ang Cleong makilala niyo sa maraming taon? Sa tingin niyo ba, hindi magbabagong isang tao, kuya? Hindi ko sinasabing uuwi na ako kaagad ng Pilipinas at hindi rin ako kikilos ng padalos-dalos. Gusto ko munang pag-aralan ang lahat ng mga magiging plano ko. Ayaw kong bumalik ng Pilipinas na isang mahinatang dating Cleong nakilala nila. Napabuntong hininga si Christoph na tila ba sumusuko na sa kapatid niya. Hinarap na ni Christoph si Cleo at tiningnan ito ng diretso sa mga mata niya. Desidido na si Cleo sa desisyon niya at kahit napigilan niya ito, mukhang wala naman siyang plano sundin ng kuya niya. So what's your plan? Tanong na ni Christoph. Hindi ko pa alam pero pag-iisipan ko pa. Marami pa akong pag-aaralan. Sagot niya at naupo na sa sofa. Muli niyang tiningnan ang bracelet na alam niyang pagmamayari ni Ivory. Anong connection ni Ivory sa mga lalaki nagtangkang patayin siya? Pinatay ng mga lalaki yun ang mga sarili nila dahil sa pananakot ng kung sino man sa kanila. Hawak ng taong yun ang mga pamilya nila kaya mas pinili niyang mamatay. Paano nila natuntun kung nasaan sila? Posible kayang matagal na silang minamanmanan? Tahimik naman na siya at wala naman siyang ginagawa sa kanila. Ni-research ni Cleo si Ivory. Matagal na siyang mga walang balita sa kanila dahil pinuto niya ng connection sa kanilang lahat. Engaged na si Ivory at Apollo? Gulat na saad ni Cleo. Hindi na dapat siya nagugulat doon pero hindi pa rin niya naiwasan. Sino nga kayang taong nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Cleo at ng sunog sa ospital? Ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Cleo ng Pilipinas? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.